Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam kong marami kayong mga ginagawa sa araw na ito. Ngunit hayaan niyo pong magbahagi ako ng isang simpleng tanong mula sa salita ng Diyos. Habang abala ka sa pag-aayos ng buhay mo, kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Ngayong panahong uso na ang life goals, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng sariling bahay, magkakotse, makapag-travel, umangat sa trabaho, lahat ito ay maganda. Lahat ito ay makabuluhan. Pero minsan, sa sobrang focus natin sa goal na ito, nakakalimutan nating unahin ang Diyos. Mayroon akong kakilala, maayos ang trabaho, may sariling kondo, may bagong sasakyan, pero minsan nakausap ko siya. Ang sabi niya, lahat meron ako. Pero bakit parang may kulang? Parang hindi ako mapakali kahit anong ganda ng paligid ko. Dito ko naalala ang mensahe ni Propeta Hagay sa Biblia. Sa Hagay chapter 1 verse 4 ay sinasabi ay ganito, tama ba na naninirahan kayo sa mga ganda at maayos na bahay? Ngunit wasak na wasak naman ang aking templo. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Verse 7 po, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya't pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo, upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At kaunting ani na iniuwi ninyo ay aking pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. So, sabi doon sa talatang yon, tama ba naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na naman ang aking templo? Sa madaling salita, abala silang ayusin ang sariling buhay, pero pinababayaan ang tahanan ng Diyos. Kaya't kahit anong hirap at sipag nila, laging may kakulangan. Ngayong umaga, samahan ninyo ako habang binubuksan natin ang salita ng Diyos at hayaan nating tanungin tayo ni Lord. Ano ang inuuna mo ngayon?
Ako ba'y nasa gitna ng iyong buhay o nasa gilid lamang? Ang atin pong title ay Unahin ang Templo ng Diyos. May isang tanong ako na nais makagising sa ating pumukaw sa ating damdamin. Ayon po doon sa Hagay chapter 4 to 5. Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Ito ay tanong ng Diyos. Ano ang mas mahalaga? Ang iyong ginhawa o ang kanyang presensya? Ang katotohanan, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ating panahon, inuuna ba natin ang Diyos? Inuuna natin ang negosyo, trabaho, o social media, o personal na layunin? May mga palatandaan kung ano ang ibig sabihin ng kakulangan ayon doon sa verse 6. Anihan ay kakaunti, pagkain ay hindi sapat, alak ay hindi nagbibigay ng kasiyahan. May kita, ngunit laging kapos. Sa espiritual na mensahe, kapag wala ang Diyos sa sentro, laging may kakulangan sa espiritu, emosyon at material. Kaya nga ang Diyos ay mayroong isang panawagan. Sabi doon sa verse 7 to 8, pumunta kayo sa kagubatan, kumuha ng mga trosong gagamitin mula sa pagtatayo ng templo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang damdamin ang nais ng Diyos, kundi kilos. Kailangan ng pagsunod at sakripisyo. Sa ating panahon, ang pagtatayo muli ng templo ay maaaring pagbabalik sa pananalangin, paglilingkod sa simbahan, pagtatama ng relasyon sa Diyos. Dahil ang ugat ng problema ng lahat ng naranasan ng isang tao ay ang pagpapabaya sa Diyos. Bigo ang inaasahan dahil pinababayaan ang Diyos. Hindi lang ito disiplina, ito'y paalala ng Diyos upang gisingin tayo. Huwag tayong masyadong abala sa ating mga plano na nakakalimutan ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat. Ano ang prioridad mo ngayon? Ang pagpapala ay dumarating kapag inuuna ang Diyos. Sabi nga ng Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, patawarin mo kami kung kami naging abala sa aming mga sariling hangarin at napababayaan ka namin. Salamat po sa iyong paalala sa pamamagitan ng iyong salita. Turuan mo kaming unahin ka sa lahat ng bagay, sa aming oras, yaman at buhay. Bigyan mo kami ng lakas na muling itayo ang templo ng aming puso, kung saan ikaw ay tunay na naghahari. Naway ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen.